Welcome to my YouTube channel, Tony Su Vega, your feng shui guru and paranormal expert. Mga kababalaghan na tunay na nangyari, true to life stories, story number 14. Nakulam ako. Nangyari ito nung ako ay nagtatrabaho pa sa isang marketing research company sa Makati, sa Legazpi Village. Nag-report ako noong araw na iyon ng Lunes. Ang dami naming mag-out of town. Isa sa nakuha kong fieldwork, Romblon, Barangay Kamandag, at may iba pa. Makikitira kami doon ng mga 2 linggo. Sa bahay ng mga tiyahin ni Tess Bueng Camino, isang field researcher, political survey. Buong araw rin kaming nag-dry run para makuha namin ang sequence ng questioning. Sa madaling salita, nakarating kami ng maluwalhati sa bahay ng tiyahin ni Tess, si Sylvia. Balugod kaming sinalubong ni Sylvia at halos hindi naman kami nagkakalayo ng edad nito. Ang marketing research project ay isang maselang field research work na tungkol sa mga ilang kandidatong senador, congressman, president. Isa siyang national election na magaganap. May iba pang barangay sa Romblon ang nakatoka sa akin bukod sa Barangay Kamandag. Halos mga 2 linggo ko tatrabahuin ito. Bilang pakikisama, nagambag din ako ng konting pera para sa pagkain at ano pa mang kakailanganin para sa 2 linggong pamamalagi namin o pamamalagi ko sa bahay nila Sylvia. Nurse siya sa public hospital doon. At sa umaga, sabay-sabay na kami nag-aalmusal at sabay-sabay na rin kaming lumalabas. Ako para umerya sa mga barangay doon, si Sylvia para magpunta ng ospital at magtrabaho doon, ang kanyang 2 anak upang mag-aral ng high school. Wala akong naging problema sa area na ibinigay sa akin. Pati ang mga barangay captain doon ay cooperative at mababait. Isang araw, napaaga ako ng uwi. Tinawagan ko si Sylvia sa cellphone at sinabi niya sa akin na ako na ang bahalang magalungkat na makakain ko sa paminggalan nila. Wala naman makakain. Malayo rin ang tindahan. Tiniis ko muna ang gutom ko. Pero hindi ko na talaga mapigilan na tumingin sa paminggalan nila. May kanin, may pritong itlog, may tuyo. Tumulo ang laway ko sa nakita ko. Nagugas lang ako ng kamay at nilantakan ko na ng kain. Pero may tila kakaibang lasa ang itlog. Maanggo na parang gusto kong isuka. Pero nilulun ko na rin dahil sa gutom. At mga ilang araw pa, natapos ko na lahat ng interviews. Umuwi rin ako sa bahay nila Sylvia at nagpaalam na rin ako na babiyahe na pa Maynila kinabukasan. Nag-report na rin ako agad sa supervisor ko at binigay ko na ang mga papel para i-QC
quality control at matabulate. At umuwi na ako ng bahay. May kakatuwang nagaganap sa katawan ko. Hindi ko maipaliwanag. At bigla akong natakot, humawak ng tubig. Kaya hindi ako naliligo ng halos 1 buwan na. Hindi ito pangkaraniwan. At minsan, may bumubulong sa akin na lumundag sa mataas na gusali upang mag-suicide. Minsan, naiisip kong saksakin ang sarili ko. Na-depress ako nang walang dahilan o dahilang pinag-ugatan na parang postpartum sa isang babaeng kapapanganak. Inabot ng mga 1 buwan ang sitwasyon kong ganun hanggang nagdesisyon ako na magpa-albularyo. Ang tanong ng albularyo, gaano katagal na to? Sagot ko, mahigit 1 buwan na. Halos mabaliw-baliw ako. Saan ka ba nanggaling? Sa Romblon, may ginawa akong work doon. Sa pagkakatanda mo, anong kakatuwang pagkain ang kinain mo doon? Wala naman maliban sa maanggong itlog. Yun na. Doon ikinarga ang kulam sa iyo. Sino naman ang kukulam sa akin? Wala naman akong inaagrabyado. OMG. Ang nurse. Si Sylvia. Kinulam ako? Pinainom ako ng albularyo ng tubig na dinasalan niya. Mga ilang segundo, may napakaputing pusa ang lumabas sa katawan ko. Kumekembot pa na parang si Garfield. Sabay paalam. Walang yang Sylvia yun. Wala naman akong atraso sa kanya. Ngayon pa man, gumaling na ako. Pinasadyos ko na lang siya. Dasalin pa siya. At puro tungkol sa Diyos ang napapag-usapan namin sa gabi. Lalo't hindi makatulog. Bakit ganun? Bakit ganun?